Hanggang sa mga puntong ito ay hindi ko pa rin makakalimutan yung naranasan ko noong bata pa ako. Paano ba naman kasi? Yung laruan na pinamana sa akin ng lolo ko noon, hanggang ngayon nandito pa sa akin at naipamana ko pa sa anak kong babae. Hello Sir Paul, you can call me Nika. I'm proud to say na lolo's girl po ako. Malapit na malapit ako sa lolo ko noon. Sad to say wala na siya ngayon pero back in the days, nung malakas pa siya, talagang halos araw-araw, nasa kanya ako. Lagi ko siyang hinahanap. Sa kanya ako nagpapasubo, sa kanya ako nagpapaligo, sa kanya ako nagpapatulog. Lahat. Hanggang sa unti-unti nang tumatanda at nagdadalaga na, malapit pa rin ako sa lolo ko. Humahalik pa rin ako sa kanya, kumakandong, umaakap. Mahal na mahal ko siya. Pero ang hindi ko talaga malilimutan doon ay yung meron siyang ibinigay sa akin na isang manika na di umano, pagmamayari daw yun ng lola ko. Simple lang po ito na manika na teddy bear, Sir Paul. Tipikal. Medyo madumi na nga ito nung ibigay ito sa akin ng lolo ko, pero nadala naman sa paglilinis. Kaya kahit paano nagmukhang bago. Hindi rin ito kalakihan, saktong-sakto lang para mayakap ko. At sa totoo lang, sa mga unang panahon na nasa posisyon ko ang manika na ito, wala naman pong problema. Wala namang kakaiba. Normal lang lahat, Sir Paul. Pero magbabago yan pagkalipas ng 2 buwan. Sa pagkakaalala ko ay grade 2 yata ako noon. At dahil may pagkapasaway po ako, dinadala ko po sa eskwelahan yung manika ko na iyon o yung teddy bear ko na iyon. Pinagkakasya ko yun sa mga gamit ko kahit bawal, kahit alam kong mahuhuli ako. Wala favorite ko talaga. At eto na nga, isang araw, nagkaroon kami ng bagong kaklase noon. Tahimik na bata, Sir Paul. Babae rin siya at nataon pa na sa tabi ko siya uupo noon, Sir Paul. Sa pinakaulang araw, pansin ko yung parang pagkailang niya sa akin. Parang ilag na ilag siya. Medyo naiinis nga ako noon kasi ano ba? Nababahuan ba siya sa akin o ano? Pero pagdating ng recess, nilabas ko yung teddy bear ko at kitang-kita ko ang galit sa kanyang muka. Nakita ko rin na yung balit niya na nadikitan ko ng teddy bear ko. Para bang nagsugat, para bang nalapnos. Sumigaw siya noon sa sakit at umiyak pa nga siya. At nung tinanong naman siya nung teacher namin kung bakit, sabi niya wala lang daw. Masama lang daw ang pakiramdam niya. Tapos alam niyo ba, kinabukasan noon, hindi na po siya pumasok. Di namin alam kung bakit. Gara naman ka ako. Hindi ko pa pinansin yun noon. Hanggang sa lumipas po ang mga araw. Isang gabi po noon, kasama po ng nanay, tatay, tito, tita, mga pinsan ko, nagpunta po kami ng peryahan. Di naglaro kami sa mga rides, kumain ng mga pagkain, nakibato ng mga piso sa mga palaruan. Hanggang sa maya-maya, napalayo po ako sa mga kasama ko noon kasi kumakain ako nito. At by the way, buhat-buhat ko nga pala yung teddy bear na bigay sa akin ng lolo ko. Nang bigla na lang may humawak sa aking balikat noon, isang babaeng maganda. Be, saan ka pupunta? Sinong kasama mo? Ayun po yung mga kasama ko. Gusto mo sumama ka sa amin? Bibigyan kita ng maraming ice cream. Anong gusto mo? Candy? Shake. Hindi po ate, ayoko po. Sumama ka na sa akin. Nararamdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa balikat ko. Natakot ako noon sa totoo lang, pero hindi ko alam sa sarili ko kung bakit bigla na lamang ako nanahimik na mga sandaling yun. Tapos hindi ako makagalaw. Pero kasabay po nun, bigla na lamang pong tumibok at uminit yung teddy bear, Sir Paul. Tapos bigla na lang pong bumitaw yung babae. Tapos napatingin siya ng masama doon sa teddy bear ko at umatras. Natakot. Hayop ka. Salot ka. Nagtangka pa siyang lumapit sa akin pero nararamdaman ko yung enerhiya na nagmumula sa teddy bear, Sir Paul. Parang pinoprotektahan ako nito.
Gayunpaman, tumakbo papalayo yung babae. Tapos, umalis na ito. At ako naiwan ako doon habang binalikan naman ako ng nanay at tatay ko. Tinanong nila ako kung ano daw ba nangyari kasi parang natatakot ako. Pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi ko magawang masabi sa kanila yung kung ano mang nangyari sa akin. Lumipas sa mga araw, Sir Paul. Unti-unti ko na rin naman pong nakalimutan yung nangyari doon sa perya, kahit doon sa kaklase ko. Pero isang gabi, nagising na lamang kaming lahat sa isang malakas na ingay. Sigawan yun, parang may kaguluhan. By the way, nakatira pala kami sa isang compound noon. Compound ng lolo ko. Malaki yun. At yung magkakapatid po sila, Papa. May parte-parte po doon sa lupain na iyon. So, nang magising nga po kami, naglabasan ang magkakapatid, ang bawat pamilya sa kanya-kanyang mga bahay. At nagulat na lamang kami dahil si Lolo nasa itaas ng bubong niya. Hindi ko pa nga nakita nung una kung ano ba talaga nangyayari. Pero nang luminaw na ang mata ko, nakita ko na merong kinakalaban si Lolo na isang nilalang. Babae ito na merong pakpak at katakot-takot ang itsura niya. Narinig ko naman sa mga magulang ko kung ano yon. Aswang. Isang aswang ang kinakalaban ni Lolo. Pero hindi ko mapaniwalaan kung papaano, bakit. Ang galing naman ni Lolo makipaglaban. Dito ko po nalaman na isa palang dating albularyo si Lolo. Magaling siyang makipaglaban noon sa mga aswang, duwende, multo, demonyo o kung anumang laman lupa. Nag-retired lang daw siya dahil sa katandaan. Pero sa pagkakataon na yun, kitang-kita ko kung gaano kagaling makipaglaban si Lolo. Malakas pa siya kung sa malakas. Nakikipagpalitan pa nga siya ng atake doon sa aswang na talagang kinamamangha ko. Ang mga anak naman niyang lalaki, ang mga babae, mga manugang, mga apo, walang magawa, takot na takot. Ikaw ba naman makakita ng malaking taong may pakpak? Sinong hindi manginginig? Pero maya-maya, bigla siyang sumigaw. Tatay ko po ang kinakausap niya nito. Landro! Akin ang laruan ng apo! Nagkaintindihan naman kaagad. Saktong daladala ko yung teddy bear ko noon. Inabot ko ito kay tatay at binato naman ito ni tatay doon kay Lolo. Sakto nasa ni Lolo at nakita ko na parabang may dinukot na kung ano si Lolo doon sa loob. Kuminang pa nga ito sa ere nang makuha niya at pagkatapos nun sinuot niya ito. Isa palang kwintas. Hindi ko lubos akalain na may kwintas pala doon sa loob ng manika o teddy bear ko. Pero pagkatapos nun, Sir Paul, mas bumagsik at mas gumaling makipaglaban si Lolo sa aswang. Agad niyang pinutol yung dalawang pakpak nito. Tapos bumagsak sila sa lupa. Pero si Lolo nakasakay lang sa aswang na parabang nakasakay sa motor. Hindi niya alintana yung taas, yung lakas ng pagkakabagsak. Take note ha, senior citizen na si Lolo. Hindi po nagtagal. Napatay ni Lolo ng tuluyan yung aswang na talagang kinamangha ko. Ang galing-galing niya. Sigawan kaming lahat, bilib na bilib ako. Tapos nun, yung aswang, nang wala na itong buhay, kitang-kita namin kung papaano ito nagbalik sa isang malaking ibon na katawan. At pagkatapos nun, binuhat ito ni Lolo at ipinakita sa amin. Sigawan kaming lahat. Galing ni Lolo. Pagkatapos nun, pinagtatagaan niya ito. Pinarti-parti niya, naghukay at sinunog doon sa loob ng hukay. Pagkatapos nun, sinuot sa akin ni Lolo yung kwintas na yun at napag-alaman ko na isa pa lang yung anting-anting na ginagamit niya dati noong aktibo pa siya sa pag-aalbularyo. At kung bakit naman niya sa akin ibinigay yun? Dahil ikaw ang paborito ko, Apo. Sikreto lang natin ito, ha? Mula nun, Sir Paul, iningatan ko yung kwintas na iyon. At sa mga panahon nga na ito, nasa akin pa rin ito pero hindi ko na sinusuot. Nakalagay na lang ito sa altar namin. At yung teddy bear na bigay ng lolo ko,
nasa anak ko na po. Hanggang dito na lamang, Sir Paul. Sana nagustuhan po ninyo.